Magandang buhay. Good morning, good afternoon, and good evening sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Kung nasan man lupalop ka ng bansa or mundo ngayon. And I believe may mga nanonood sa atin from international as well. Welcome. And may mga nanonood, baka replay ka na. Ayan. welcome ka din dito. Alright. So we do this every Sunday, 8 p.m. Our Sunday fellowship para sa mga taong gustong makarinig ng Word of God at gusto pang magkaroon ng relationship kay God, or you're someone na talagang gusto mo lang talaga ng peace, 'di ba? Kumbaga nakakaramdam ka ng peace every time you hear the word. Or maybe you're someone that wants to start a relationship with God. Then you're in the right place. Welcome ka dito sa ating fellowship. And of course, tonight, there's no specific religion. This is open for everyone. Just pure relationship with God. Yun naman ang maganda. Yun naman ang nakaka-bless sa ating spiritual gathering. So, ang nakaka-bless pa dito is yung part na ikaw yung taong baka napadaan ka lang dito. Baka dumaan lang to sa feed mo. Diba? Baka may nag-send sa'yo ng nitong link, or maybe you're someone na talagang dumaan lang to sa sa story mo, 'di ba? So welcome ka pa rin dito, no? And of course, nakaka-bless din is yung mga nagko-comment diyan sa ating FB Live. Kasi we're live streaming via Facebook and Zoom. So we'd love to see you here, yung mga pumapasok dito sa Zoom. Pero kung baka yung iba nasa work pa, pwede ka rin naman dyan sa ating Facebook Live. Ayan, di ba? And tonight's topic, nakita nyo, no? The purpose of sifting. Ano ba yung sifting? Di ba yun yung tinatanggal yung mga palay, no? Talagang nininisnis, kumbaga. Ayan. Sinasala. So, it's about sifting. And yung season na parang tinatanggal lahat ng komportable ka. Tinatanggal lahat ng stability mo. Yung season na feeling mo inalog ka ng buhay. Yung feeling mo, grabe to. Grabe ka 2025. February pa lang. Di ba? Pero syempre, the purpose of sifting is Happy Valentine's din, di ba? At yung mga wala pang ka-Valentines. But what if I tell you, di ba, na hindi lang naman hindi lahat ng shaking ay distraction, or even yung season mo, di ba? Hindi pa yan yung katapusan. Hindi ka forever single, and shoutout sa mga single dyan. And some shaking is, alam mo yun, nililinis ka talaga. Yan talaga yung purification. Alright? Pero before we dive into the word, mag-pause muna tayo, no? Kasi even in seasons of sifting, God is still present. So, let's thank Him. Not only for the blessings, but even for the process. So ako, pangungunahan ko na ang ating grateful Genesis. Alam mo, we do this every time we start, no? Kaya grateful Genesis, di ba? Genesis is the first book of the Bible. So, it's the beginning. Kaya grateful Genesis, grateful beginning. Kailangan lahat ng bagay lagi nating sinisimulan ng pasasalamat, because that's the highest form of faith. Yan ang pinakamataas na pananampalataya, di ba? Through gratitude. So ako, gusto ko lang pasalamatan si Lord sa buhay na to, no? Na ang daming tao hindi na umabot ng February, pero still, we're here. Ibig sabihin, may purpose pa. Di ba? May purpose pa ang mga buhay natin. And thank you, Lord. Gusto ko lang malaman mo na mahalaga ka. No, may importante ka, may purpose ka. Kaya hanggang ngayon nandito ka pa rin. Yung ibang tao hindi na nagising, yung ibang tao, alam mo 'yon, pero we're still here. So ibig sabihin we still have
purpose. Thank you, Lord. I thank God for technology na nagsasama-sama tayo ngayon, di ba? Mapa-live man or mapa-Zoom. I thank God for the strangers na mga nakausap ko this last week. I thank God for the ministry na binigay niya sa atin. I thank God for my brother in Christ, no? Literal na kapatid ko. Praise God. At tuloy-tuloy pa rin ang aming pagde-devotion. Praise God. No? Consistent. And thank you, Lord. Kasi this week, meron tayong mga napuntahan na nakaka-bless, mga hindi inaasahan na pangyayari. Pero talagang God's timing talaga yung mga pangyayaring gano'n, no? God moment, ika nga, no? And I thank God as well sa masasarap na pagkain na natikman ko this week. Ayan, lalo na yung mga first time kong natikman. I thank God as well for the reminders. Praise God. Even the challenges, no? I thank God for the challenges, no? And I thank God as well for our pastor na talagang hindi nagsasawa, no, na talagang mag-remind, mag-pray, and laging nandito para sa Sunday fellowship natin, no? So, ayan, ang dami kong gusto ipagpasalamat pero baka hindi tayo matapos. Pero I thank God as well pala, no, doon sa mga taong nagko-comment dyan. No, yung mga nagtatag, no, nakikita ko tinatag nila yung mga pangalan diyan. Praise God sa buhay nyo, no? Kasi syempre kung nabe-bless ka nga, 'di ba, dapat di mo ipinagdadamot, no? So praise God sa mga buhay nyo na mga nagtatag diyan sa comment section, na mga kaibigan, kamag-anak, partner nila. Thank you, Lord. At naririnig din nila ito. Thank God for the word, di ba? Thank God for Jesus. Yan. So, kung ikaw may mga bagay na pinagpapasalamat ka this week, yung top 3 mo lang, no? Yung top 3 na ipinagpapasalamat mo this week, kindly chat there in our comment section or i-chat mo dito because we'd love to read that, we'd love to rejoice with you, and we'd love to pray for you, no? Sige, pray nga lang tayo mabilis. Lord, thank you for the hard seasons. Thank you for protecting our faith when we didn't see it. Thank you na kahit natetest kami, kahit may shake, you are still in control. In Jesus' name, amen. Ayan. So, syempre, hindi na natin para patagalin pa. Tonight, we are blessed again to receive God's word. Kanino pa ba? Of course, through our pastor, all the way from Bacolod, our spiritual leader, spiritual mentor, spiritual father. Grabe, anytime, anywhere. Grabe, sobrang nabibless ako sa taong to, no? Grabe. So without further ado, let's welcome Pastor Ralph Dulman. Magandang buhay po sa lahat. This is Pastor Ralph. Today, we will continue on with the series about the life of Simon or Peter. And our verse is found in Luke chapter 22, verse 31 to 34. Before I read this, let us pray. Father in heaven, be with us. Lord, continue to grow our faith. Continue to lead us back to you. Continue to equip us, oh God, to be more Christ-like. And Lord, as we listen to your word, may your Holy Spirit give us wisdom and enable us to obey. In Jesus' name, amen. Let me read to you Luke 22 verses 31 to 34. This is about Simon, and Jesus was giving him a warning. Let's read. Jesus said, Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you, that he might sift you like wheat. But I have prayed for you that your faith may not fail, and when you have turned again, strengthen your brothers. Peter said to him, Lord, I am ready to go with you both to prison and to death. Jesus said, I tell you, Peter, the rooster will not crow this day until you deny 3 times that you know me. So, ito po si Jesus, kinakausap si Simon. And pinapaalam ni Jesus kay Simon, 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 nagpaalam si Satan. Nag-ask siya ng permission. Although dito sa English Standard Version, sinabi, Satan demanded
to have you. But again, if Satan is talking to Jesus, coordinating his actions with Jesus Christ, meaning si Satan is hindi siya the most powerful. Hindi niya ka-level si Jesus Christ. Yes, Jesus is fully God and fully man, but even at this point na si Jesus ay nasa sa earth doing his ministry, no, hindi po free si Satan to do whatever he likes. Nagpaalam po siya, nag-ask po siya permission actually na i-sift si Simon. Now, anong context ng sift? Ang sift po na sinabi dito is parang inaalis, sineseparate ang trigo or yung wheat, no, from chaff, sa mga damo, sa mga hindi kailangan. Okay. So, sometimes they use yung parang fork na malaki na ginaganon to separate the wheat from the chaff, from mga binaburn na mga leaves and grasses na hindi kailangan, or part ng wheat na mga dahon. So, yun yung sifting. Ngayon, iba na po. Ang sifting ay gumagamit na ng thresher or yung makina na lumilipad yung mga dahon at naiiwan yung mga palay, di ba? Meron ng thresher ngayon. So, noon, mano-mano po yan. But again, the point is, sifting is about separating the good from the bad. Anong something na bad kay Simon, it could be sin, it could be un-Christ-like attitude, ungodly attitude, whatever that is not godly in the life of Simon, hindi kailangan ay isi-separate ni Lord by allowing him to go through sifting. Yun po ang context. Now, bakit kailangan talaga ng sifting? No? For sure, the purpose of sifting is very important because number one, it is grounding us into more stronger believer of Jesus Christ. It's grounding us. Parang kung marupok tayo, papatibayin tayo. Dito si Simon, after niyang winariningan siya ni Jesus, parang nag-ano pa siya na, hindi Lord, I'm ready to go with you into prison and even into death, no? Parang grabe pa yung kumpiyansa niya pa rin. Hindi niya alam, marupok po siya. Hindi niya alam, weak yung kanyang talagang faith sa Panginoon. Malakas lang siya sa salita, no? Isn't it the same with many of us na magaling tayo sa memory verse, magaling tayo mag-quote ng Bible, we sound religious every time we talk to people, we're so prayerful, we sound courageous, we sound strong in our faith, but only sa bunganga lang pala, like Simon, sa salita lang malakas. Sa totoo niyan, nung si Jesus, kung babasahin mo pa yung mga kasunod na chapter, hindi naman dininay niya si Jesus 3 times. So, it's for the grounding of our faith. The purpose of sifting is number 1, grounding of our faith. And number 2, the purpose of sifting is for our growth. Sabi ni Jesus, Simon, pag ikaw nag-repent na sa iyong kasalanan kasi i-deny mo ako 3 times at makarecover ka, makarebound ka na sa iyong faith, anong sabi ni Jesus? Strengthen your brothers. When you have turned again, makabalik ka na again sa akin, strengthen your brothers. Tulungan mo rin silang lumago. Tulungan mo rin silang makabalik sa akin, mag-repent sa kanilang kasalanan at magpatuloy sa pagsunod at pag-obey sa akin. So, nandun, makikita mo, may purpose si Jesus. Ngayon, weak ka pa kasi, Simon. So, i-ground ko muna yung faith mo para tumibay, and I will make you grow. It's Jesus, it's God who makes us grow in our faith. Not our effort. Not our religious acts every week. Sa Bible, pag binasa mo, it's God who grows our faith. Also, Jesus is the author of faith, the perfecter of our faith. So, siyang nagbigay, siya rin ang mag-grow ng faith natin as we obey Him. Na? So, mahalaga pala ang sifting, pero hindi madali.
parang ano rin to, kung kay John 15 naman, babasahin mo yung John 15, parang connected naman siya dahil pruning naman yung kanya kasi vine, si Jesus ang vine, ang Father ang gardener, tayo yung branch, kailangan i-prune para mamunga ng marami. So, remain in me and I remain in you. Remain in my word, remain in my love. Because apart from me, you can do nothing. So, ipuprune sa konteksto naman ni John, sinulat sa John 15. Dito, sa konteksto ni Luke, sifting naman to, iba to. Wheat naman ito, magkaiba ito. Pero same lang, masakit yung pruning, masakit din yung sifting. And doon mapapansin mo that God's way of growing us is this. Most of the time, He allows us to go through sifting, to go through pruning, to go through pain, to go through tears, to go through grief, and to go through problems in life. So that we will realize we are not strong. That's why He is grounding us. And we are not growing actually pa. That's why He is growing our faith. And that's very important. And lastly, yung sinabi niya na when you have turned again, strengthen your brothers. Meaning, our sifting is for our grounding so that we will be strong. For our growth so that we will be more Christ-like. And in the context of John 15, we will bear much fruit. Kailangan mag-grow. Kailangan mag-remain sa Kanya so that we will. And third, sifting, the purpose of that is for, it will be used by God to guide others. Remember nyo yung story ni David nung nagkasala siya, nangalunya siya, no? Nagustuhan niya si Bathsheba, no? Naliligo si Bathsheba, nakita niya nandun sa ilalim, nandun siya sa balcony, si Bathsheba naliligo, walang saplot. At that time, dapat ang king nasa gera. Pero siya, hindi siya nagpumunta ng gera. So, actually, ang gera niya pala nandun sa balcony at natalo siya sa gera niya, sa personal life niya. Because of sin, lust, no? Adultery, tapos, ano pa, minurder niya ang asawa ni Bathsheba. Pinalagay niya sa front line ng gera, ng battle, so that the husband of Bathsheba will die, and kinuha niya as wife. Pero again, yung naging bunga, yung baby namatay din because the Lord did not approve that sinful act. Hindi lang sinful act, sinful actions of David. And si David sa Psalm 51, kung babasahin mo sa umpisa, to the choir master, a psalm of David, when Nathan the prophet went to him after he had gone in to Bathsheba. Nirebuke siya ni Nathan. Tinago niya yung kasalanan niya, pero nirebuke siya ni Nathan. And nag-ano siya, sabi niya sa verse 1, have mercy on me, O God, according to your steadfast love, according to your abundant mercy, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Doon yan sa 51, 1-2. Now, going na tayo sa 9, papuntang 13. Sinulat niya, Psalm 51, 9-13, hide your face from my sins, blot out all my iniquities, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. No? Nag-repent si David sa kanyang kasalanan. Pero may consequences yan. Na maraming nangyari, namatay yung baby, and other things pa, nagka-consequence even sa mga anak niya, nagkaroon din ng mga similar na kasalanan dahil sa ginawa niya. Meron ding mga ginawa yung mga anak niya later. Na. So, create in me a clean heart, O God, renew a right spirit within me. 11. Cast me not away from your presence and take not your Holy Spirit from me. 12. Verse 12. Restore to me the joy of your salvation and uphold me with a willing spirit. And this is the last verse. Not the last verse, the verse that I want to emphasize, verse 13. Then I will teach transgressors your ways, and sinners will return to you. Meaning, after mag-repent ni David at makarecover, ma-restore siya ni God, ma-forgive siya ni God, siya naman ang magtuturo sa sinners na mag-repent din at bumalik sa Panginoon. Isn't this the same experience with Simon? Isn't this the same experience with us today? That the Lord wants us to repent from all kinds of sins na tinatago-tago natin, because without confessing our sins, we will never be healed.
We can never continue on with life trying to pretend we are okay, serving the Lord actively, but still hiding sins in our hearts. We will never prosper. We will never move forward in life without confessing and repenting from our sins. The Lord knows us. And so there's no other way but to repent with a contrite heart, broken spirit before God. Lord, forgive me. Because your past sins and the repentance that will happen after repenting, and you will be restored by God, and you will be able to bounce back again in your faith, that's the moment the Lord will use your testimony after makarecover ka na, and the Lord will make your testimony a guide for others as well na makabalik sa Kanya. And that's the purpose of God's sifting, to ground our faith, to grow us, to be more Christ-like, and to bear much fruit, and to guide others back to God in repentance and obedience. Now, may we face this new year with a clean heart, repenting from our sins. Asking God, Lord, you know me, you know my heart, you know my thoughts. Lord, forgive me, and use my testimony later when you restore me back in the faith, strengthening my faith again, making me more fruitful again and faithful in serving you truly. So that's the purpose of God. May we continue to obey God and hold on to God by faith, because there's a good news. He's holding on to you as well. As you hold on by faith, and the Lord is holding you also, so that hindi talaga ma-fail ang iyong faith. At ang maganda nito, ang napakaganda na na-bless ako talaga is this. Sabi niya kay Simon, Simon, don't worry. I have prayed for you and for others so that your faith will not fail. So it's Jesus Christ who prayed for each one of us para hindi talaga mawala ang faith natin. It's not Mary who prayed for us. It's Jesus Christ who prayed for us and will continue to intercede for each believer, each disciple, so that as we go through repentance, restoration, we will continue on to progress in our faith from glory to glory, grace upon grace, breakthrough after breakthrough. The Lord has something for you after this breaking. Hold on by faith, submit your life by faith, because after that breaking will be a breakthrough, so that others also will continue to experience breakthrough in Jesus Christ. God bless you all. See you next week. Come on! Praise God! Grabe, no? After ng breaking, may breakthrough. Ang galing, no? Alam mo, ang ganda nitong passage na shinare sa atin ni Pastor Ralph, no? Kasi ito talaga yung kumbaga tama yung counterpart nung sa James, no? Kung may pruning, may tinatanggal, di ba? Sa pruning, di ba, may mga tinatanggal na sanga para tumubo talaga. Dito naman may sifting, sinasala. May tinatanggal din, no? Pero talagang dito mas pino, di ba? Pinipino ka talaga, dada ka sa pagpipino ni Lord. Alright? Ganda, no? So, number 1 pa lang. Ang ganda, no? Nilagay ko dito sa notes ko, no? Na sifting, di ba? Grounding daw siya ng faith, di ba? Ang ganda, no? Kasi si Jesus hindi niya kinancel yung sifting. Alam nyo, ang ganda, i-take note natin yung part na yung sinabi, di ba, na nagpaalam si Satan kay Jesus. Dapat tumatak yun sa'yo, yung part na yun. Nagpaalam yung devil kay Jesus. So, ang galing, niremind tayo ni Pastor na hindi magka-level yung devil at si Jesus. No, mas malakas talaga. At wala nang mas lalakas pa kay Jesus, 'di ba? And dun sa part na 'yon, lahat pala ng mga pinagdadaanan at problema natin, ipinagpapaalam ng devil kay Jesus. Anong encouragement doon? Ang galing, no? Kasi yun yung pinaka most common misconception
nating mga tao, no, na parang, hindi to ibibigay ni Lord kung hindi ko naman kaya. Di ba yun yung lagi natin sinasabi? Hindi naman to ibibigay ni Lord. Actually, hindi yan binigay talaga ni Lord. Pinayagan niya. No? So, take note natin yun, no? He allowed it. He allowed those challenges. He allowed those situations. Pinayagan niya. Kasi kita mo nga, sabi niya, itetempt ko si Peter. Di ba? Para magkasala. Si Jesus, sa ibang story, makikita mo na walang problema. Sige, go. Di ba? Kasi, pinag-pray ko na siya. Ang ganda din nun, no? Pinag-pray ka ni Lord. Pinag-pray ka na ni Jesus. Pinag-pray niya na si Peter, yung faith niya na hindi mag-fail. 'Di ba? So ang goal, hindi para i-comfort ka. Ang goal was grounding. Kaya pala pinapayagan ni Lord yung mga challenges na yan kasi tayo mismo nakakalimot. Tayo mismo nakakalimot, no? Na parang si Peter, dumadating yung panahon na ang yabang na. 'Di ba? Sabi niya, hindi. Kung may mangiiwan man sa'yo dito, hindi ako yun. Kung may number 1 fan ka, ako yung mas number 1 pa sa number 1. Ganun si Peter nun mahal na mahal kita, Jesus. Hindi kita itatanggi. Kaso nung dumating na yung pagkakataon, di ba? 3 beses niya na dininay si Jesus. Di ba? So, yabang kasi yun Dumadaan din tayo sa ganun. Hindi! Okay na ako, di ba? Solid na to. Di ba? May season na ang tapang magsalita Confident ka na. Pero pag dumadating yung problema, dumadating yung pressure, doon lumalabas ang totoo. Di ba? Sabi nga ng business mentor ko, ang totoong character, hindi nasusukat sa panahong malakas ka. Hindi sa panahong malaki ang kita mo, hindi sa panahong malaki ang laman ng bank account mo, pero dumadaan yan at lumalabas ang totoo sa panahon na walang-wala ka na. Galing, no? So, yun Sifting exposes yung mga mabababaw na kumpiyansa natin, na akala natin talagang confident ka na dahil yun nga, sa faith or kung saan man. Pero in reality, madaling maging confident kapag may resulta. Di ba? Pero kapag nandyan ay rejection, kapag nandyan ay nawawalan ka na, kapag nandyan ay mga, alam mo yun, naninira, negative, nang kikriticize sa'yo, doon talaga nasusubok kung yung identity mo ba ay nasa success mo or na kay Jesus. Diba? Saan ka identified? Saan ka naka-anchor? Diba? Kapag wala na yan, diba? Kapag parang pag tinanggal yan, sino ka? Diba? I remember, meron din ako napakinggan na speaker na, again, money is not evil. No, money is neutral. 'Di ba yan? Isa din yan sa mga isa din yan sa mga laging ginagamit ng mga basher. 'Di ba? Hindi mo naman madadala yung pera sa langit. Yes, 'di ba? Pero at the end of the day, yung lagi pa nila sinasabi, money is the root of all evil. 'Di ba? Sinasabi nila, hindi. Kumpletuhin mo kasi yung verse. Ang verse kasi nakalagay, the love of money is the root of all evil. Tinatanggal mo yung umpisa shortcut mo, money is the... Hindi. Money is neutral, mga kapatid. 'Di ba? Pero, ang money kasi, it magnifies who you are. Okay? It magnifies. So, halimbawa, kung ikaw talaga, masama talaga ugali mo, pag dumami pera mo, lalong masama ugali mo. Ganun siya. It magnifies you. No? So, again, kapag nawawala ang resulta, kapag may mga basher, kapag may naninira, saan ka nakafocus? Saan ka naka-anchor? Saan ka bumababad? Diba? Kasi again, testing, it doesn't remove faith. Ini-expose niya lang. Ano ba yung character mo? Saan ka ba talaga naka-anchor? Diba? And number 2, ang galing, no? Sifting produces growth. Wow. Growth. So, ibig sabihin, hindi porket pinagdaanan mo yan, wala, nakatapusan na ng mundo. No! Diba? Pinakita kanina, may comeback.
Di ba? Sabi and when you have turned again, strengthen your brothers. Alam ni Lord Alam ni Lord, yes, ide-deny niya, pero at the end of the day, ka-comeback si Peter. May comeback. Di ba? Peter failed, pero kumambak. Di ba? Kaya nga sabi niya na agad Alam niya na when you turn back, alam niya ka-comeback. Di ba? So may growth talaga pagkatapos ng mga challenges na yan. Kaya hindi masamang magkamali. Ang mahalaga, nag-grow ka. Natututo ka doon sa pagkakamaling yon. Diba? Kasi hindi ka perfect, kapatid. Wala pong perfect walang exempted dito sa pagkakamali. Pero ang tanong, babagsak ka na lang ba? Diba? Mapapatid ka na lang ba? O babalik ka? Tatayo ka ulit? Kasi failure is not the end of leadership. Alam nyo kung anong end ng leadership? Pride. Yan, kayabangan. Doon pa rin babalik Pride. Pero yung marunong mag-repent, yun talaga yung tunay na lalago. Yun talaga yung tunay na mag-grow. So, you ask yourself, may area ba ng buhay mo ngayon na kailangan mo nang aminin at itama? Diba? Yun kasi Diba? Kapag nag-repent ka, total change. Total change. So, growth begins kapag natanggal na yung kayabangan na yan. Kaya nga, iga-ground ka Diba? Kailangan i-humble ka muna na ipapaalala sa'yo ni Lord, kailangan mo ko. Kasi kaya tayo dumarating sa mga ganyang pagkakataon na parang feeling mo antindi-tindi ng pagsubok, parang nung umulan ng problema, sinalo ko lahat. Kaya yan pinayagan ni Lord. Kasi nakakalimot ka. Diba? Masyado kang, ako to galing ko. Diskarte ko to. Ang galing ko Di ba? Hindi. Di ba? Kaya kapag ganun, tinatapik ka ni Lord. Oy. Oy. Nakakalimot. O, di ba? So, tanggalin natin yung part na yun. No? Kaya parang pag feeling mo, minsan ang corny nung iba, o kaya yung iba, pag sinasabi, di ba, sa speech, to God be the glory. Diba? Umpisa pa lang ng speech, thank you Lord. Kasi ina-acknowledge natin na hindi tayo ang magaling, si Lord yun. Si Lord ang nagbigay sa'yo ng skills, ng galing, kaya mo kinikita yan. Si Lord ang nagbigay sa'yo ng skills kung bakit mo na-achieve yan. Si Lord ang nagpagaling sa'yo. Hindi ikaw ang magaling. Diba? And lastly, sifting prepares you to guide others. Wow! Wow! I love this. Diba? Kasi testimony mo yan. Diba? Sabi, when you have turned again, pag kumambak ka na, ituro mo sa mga kapatid. So the pain had purpose. Diba? Kasi si Peter, grabe yung leadership niyan. Parang kanina yung sa service, yun yung pinag-uusapan. Diba? Ang daming na-save. 5,000 after umakyat ni Jesus 7, di ba? Nag-preach sila. 5,000 yung na-save. Di ba? So, grabe yung comeback sa kanya. So, yung season na akala mo sayang, yun pala yung testimony mo. Yung kahinaan mo, yun ang magiging tulay sa iba. Kaya nga bukas, di ba? For example, we will have our special event at TechTite. Di ba? You will hear successful people. Because often we see the success but not the process. Pero ngayon maririnig mo ano yung mga pinagdaanan nila, ano yung ginawa nila para marating yun. Di ba? Kasi hindi ka magiging effective leader kung walang balat. Di ba? Walang scar. People trust leaders who survive storms. Di ba? Kaya ka nga nakikinig dun sa mga leader kasi pinagdaanan na nila yun. Di ba? Kesa makikinig ka doon sa taong wala pa experience. Di ba? So you ask yourself, paano mo magagamit yung pinagdaanan mo para mag-encourage ng iba, para palakasin ng iba? Kasi again, yung breaking season mo can become a breakthrough sa ibang tao. No? So to wrap this up, if nininisnis ka or kung sinasala ka ngayon, kung sinisift ka ngayon, huwag ka magpanik, kapatid. Kasi, bukod sa amin, si Jesus na nagdadasal para sa'yo. Di ba? Pinagdadasal ka ni Jesus.
No, na malagpasan mo yan. Kasi yung enemy, kita mo nagpapaalam kay Lord, gusto kang yanigin. Diba? Gusto ko yanigin yan eh. Pero, if the enemy wants to shake you, God wants to shape you. Yung pag-aalog na yan, hindi yan ang katapusan. Kasi, yan pa lang yung preparation. Alright? Praise God. No? So, maybe tonight, may na-realize ka na naaalog ka, di ba? Or baka hindi ka pa talaga truly surrendered sa mga narinig mo kanina. And again, Jesus told Peter, I have prayed for you. Grabe, pinagdasal ka na ni Jesus. Imagine that. Di ba? The Son of God is interceding and praying for you. So, kung ikaw yung tao, you want to come back, you want to start again. You want to have that peace of mind na despite ng mga problem at challenges na binabato sa'yo ng buhay ngayon, na parang feeling mo, grabe, February pa lang, hindi ko na alam kung paano matatapos ng taon na to. Pero if you're that someone, or if you're that person, that you really want to commit this time, na gusto ko makilala si Lord, at hindi lang basta kilala, gusto ko magkaroon ng relationship kay Jesus. Gusto ko rin yung pakiramdam na parang kinakausap ako ni Lord. Parang yung sinabi niya na ipinagpe-pray kita. So if you are that someone, this is your moment. No? Wala kang ibang gagawin kundi tanggapin lang si Lord sa buhay mo ngayon. At aminin mo na kailangan mo siya. At wala ka ng ibang lalapitan. Sakto. Nasingit ko pa. Magcha-Chinese New Year. Baka kasi Jesus ngayon, bukas pong syoy. Bukas prutas. Bukas bigas. Come on. If you really want that relationship, wala kang ibang lalapitan, si Lord lang. Hindi yung mga Diyos-Diyos ang iba. Diba? Kasi sabi, wala namang mawawala eh. Kapatid, the moment you believe, yun lang ang kailangan mo eh, believe in the Lord. Eh kapag nagbi-believe ka din, kung saan dapat nakatutok, yung mga sa north, sa mga horoscope, di ba? Eh di may mga iba ka ng pinaniniwalaan din. Wala namang mawawala eh. Malaki ang mawawala. Di ba? So if you're that someone na talagang gusto mo na seryosohin, paano po ba yan? All you have to do is surrender and pray this with me, and just close our eyes. Close our eyes and feel the presence of God. Sige, ramdamin mo yan. Yeah, habang tumutugtog yung music natin, just close your eyes. Just hear my voice. If you're that someone that really wants to commit and you're really serious na gusto mo nang talagang tanggapin si Lord sa buhay mo, kindly raise your hand. Or if you're watching this live, just raise your hand. Or comment mo dyan, Jesus. Comment mo dyan, Jesus. Para lang malaman ko. Diba? If you're that someone, just raise your hand. There's nothing special about raising your hands, but it's an act and a sign of surrender. Na this time, gusto mo na simulan yung buhay mo kasama si Lord. Na this time, wala ka ng ibang lalapitan, kundi si Lord. So just close your eyes, bow your heads. Don't mind yung taong katabi mo. Don't mind kung may mga kasama ka ngayon. Diba? O kung ikaw naman yung taong may kasama ngayon na nakataas yung kamay, lay hands mo siya. Pag-pray mo din siya. Diba? And pray this with me. Just repeat after me. Lord Jesus, inaamin ko na kailangan kita. Pinagsisisihan ko ang mga kasalanan ko. Salamat na hindi mo ako sinukuan. Salamat na may plano ka pa rin sa buhay ko. Naniniwala ako na namatay ka at nabuhay muli ng ikatlong araw at umakyat sa langit
And ngayon, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Tulungan mo po akong bumalik at maging matatag sa iyo. Wala na ako ibang lalapitan, wala na ako ibang kakapitan dahil ipinagdasal mo na ako. In Jesus' name. Amen, amen, and amen. So if you prayed that prayer tonight, praise God, congratulations. Heaven is rejoicing. The angels are rejoicing with you right now. So kung ikaw yung tao nagdasal nun, kindly message us. Or again, kung nag-comment ka dyan, Jesus, let us walk with you. You can PM us also kung nahihiya ka. Kasi yan lang ang simula. Yan pa lang ang simula. Hindi ka nag-iisa. We will walk with you. And sasama ka namin kilalanin din si Lord. Alright? Okay, so let's pray. Lord, maraming salamat po sa pagninisnis, sa pagsasala, Lord, sa sifting. Kahit masakit, kahit hindi namin gusto, Lord, salamat dahil hindi mo kami hinayaan na masira, Lord. Lord, hinahayaan mo talaga kami na pagdaanan to, pinayagan mo po ito para mas lumapit kami sa inyo, mag-ground kami, Lord, and to humble ourselves, Lord, na walang ibang kakapitan to hindi ikaw lang, Lord. And Lord, maraming salamat sa promise mo, Lord. Maraming salamat, Lord, sa pagpe-pray mo sa amin, Lord, para hindi kami mawala ng pananampalataya, Lord. Lord, maraming salamat sa pangako mo, Lord, na ikaw ang bubuo sa amin, na mag-grow kami, Lord, sa bawat challenges na pinagdadaanan namin, Lord. Lord, ground our faith, Lord. Lord, grow our character, Lord. And Lord, kapag nalagpasan na namin at yung mga nalagpasan na namin, Lord, Lord, gamitin mo po kami. Gamitin mo yung mga storya namin, Lord, para magpalakas ng iba, Lord, para mag-encourage ng iba, at para mailapit din namin sa inyo, Lord. And I declare blessings to all of the people watching here right now, live man or replay. Lord, may the Lord bless you and keep you. May the Lord turn His face towards you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance to all of you and give you peace. Peace that surpasses all understanding, abundance, sustenance, providence, and breakthrough. In the mighty name of Jesus. Amen, amen, and amen. God bless you and see you next Sunday. God bless everyone.